Sa video na to, Look at this, pare. Ang laki. we'll do a heart attack street food tour sa malamig na syudad ng Baguio. Di ko imagine yung mga taga Baguio umaga ito yung almusal nila. We'll find the best putok-batok eats na talaga namang itataas sa mga bibi natin. Mula sa iba't ibang sizzling naman loob ng baboy, Kung bakit simpleng laman loob, in-elevate nila, pare. legendary pakareta, Nothing like caldereta. kakaibang soup number 5, It's one of the most unique soup number 5 na tikman ko. at hanggang sa sikat na yimpuhan at bulaluhan sa slaughterhouse. Ihanda ang tiyan, ihanda ang mga batok, because this will be a Baguio Heart Attack food tour. Makasalanan, mataas sa kolesterol, pero masarap. Handa ka na ba? Kung usapang karne, hindi magpapatinag ang Baguio dahil halos lahat ata ng karne pwedeng iluto dito. Walang sinasayang mula sa karne, laman loob, o kahit ari ng baka. At dahil nasa Cordillera region sila, may kanya-kanya silang atake pagdating sa pagluto ng mga to. Today, I'm on a mission to guide you on some of the best putok-batok eats that the city can offer. Okay, pare, nandito ngayon tayo sa Baguio pa rin at gagawin natin dahil naging successful yung putok-batok episode natin sa Manila. Gagawin ko naman yan dito sa napakagandang syudad ng Baguio. Pare, medyo lumalapig ngayon at naghahanap ako ng medyo mainit sa katawan. Anyway, punta tayo sa unang food trip natin kung saan may iba't ibang laman loob. Tsura! And for breakfast, we'll start with some sizzling laman loob located sa Governor Pac Road kung saan nakalocate ang mga bus terminals. This is Pets Bulalohan. This classic humble eatery is a crowd favorite of the drivers, locals at ng mga turista. Sakto sa malamig na panahon ng kanilang mga sabaw at ang kanilang mga nagbabagang sizzlers. Ang kanilang mga sizzling naman loob ay ginigisa sa toyo at nilalagyan ng special seasoning. Okay, pare, what a way to start our Baguio Putok-Batok Tour. Kung saan pa ba? Dito sa Pets Bulalohan. Bukod sa Bulalo, sikat sila para sa kanilang mga iba't ibang sizzling laman loob ng baboy. In-order ko ang kanilang chicharong bulaklak, bituka, at ang tinatawag na silet, aka intestine. Ewan ko pa kung hindi pa putok-batok to. This is a local crowd favorite. I mean, umaga ngayon, alas 10, pero madaming tao. Buti nakahanap ako ng lamesa. Sayang wala silang bulalo, pero meron tayo dito bulalo soup. Tikman na muna natin. Ang sarap. Iba yung linamnam nung beef stock nila. Iba, how do you describe? Parang mas rich siya. Alam mo yun? Sobrang rich nito. Mas mayaman pa to kay Henry C. Anyway, punta tayo sa ating iba't ibang sizzling laman loob. Meron tayo ditong silet or isaw. Meron tayo ditong stomach at meron tayo chicharong bulaklak. Punta muna tayo sa pamilyar. Ito yung chicharong bulaklak. Diba? Huwag nyo i-deny na hindi to putok-batok. So, kuha ko nito. Chewy, rubbery ng konti, pero you have the toasty, smoky flavor. Tapos yung flavoring yung seasoning niya para salt, pepper, and paprika. O chili powder, di ko alam. Di ko imagine mga taga Baguio umaga ito yung almusal nila. Putok-batok agad. So, i-try dip natin dito sa ating toyo, suka, may sili. Hop. Punta tayo dito sa stomach. Nakaiba yung hiwa, no? Para sa mga long glands. Parang ganun. Ulunod. Ito, less chewier siya. Ang sarap lang yung pagkaluto Alam mo yun? Bukod sa seasoning siya, is yung parang flavoring, yung seasoning na gamit nila. Mga laman loob nila, hindi maanggo. Malinis pagkakaluto. Itong stomach, parang kumakain ka ng halo ng texture ng taba. Texture ng tenga. Parang ganun. Okay, next. Punta tayo sa main event. Ito yung bestseller nila, silet. Or isaw. Look at that. Makikita mo. Actually, natikman ko na to dati. At favorite to ni Audrey. Ibang klase ng sarap. Ito naman para siyang may atay texture, may atay flavor. Parang ganun. And then, trip ko lang dun.
lahat sila, alam mo yung parang siyang may sunog, alam mo yung parang tutong, yung parang sunog flavor na nagpapadagdag ng, na nag-e-enhance ng flavor ng buong sizzling meal natin. Gawin ko, dip natin dito. Parang yung mga laman loob ng baboy, binihisan mo, pinasuot mo ng Dior, pinasuot mo ng Under Armour, Nike, Adidas. Kung bagay simpleng laman loob, in-elevate nila pare. Ito, tingnan natin tong silet with sile. Alam mo, ang galing nga, kasi parang stir fry siya, pero parang ilasa niya barbecue. And all of that spices, yung chili powder, salt, pepper, yung toyo, yun yung pinaka-flavor niya. Siguro, nagpapalasa rin yung dahon ng sibuyas. This might be one of the best kind of laman loob na pwede matikman sa buong Pilipinas. At parang sa tatlo pa lang to, mapapahaw ka sa batok mo. Anyway, proceed tayo sa next putok batok natin dito sa Baguio. After that very hearty breakfast, ay namasyal muna ako sa public market para magpalis umay at kumain ng fresh strawberries. Okay, kanina pa tayo kumakain ng putok-batok. Magpaka konting healthy naman tayo. Total nandito sa Baguio. Meron tayo iba't ibang fresh strawberries dito sa public market. So, tinubigan na natin yan. At ang cute na kasi parang may alagang goldfish ngayon. Pero strawberry ang laman. Look at that. This, wow. Ang perfect pare. Look at this red, shining, shimmering na strawberry pare. Tingnan natin. Ay, ang sarap. Sobrang juicy. Yung asim di nga ano. Sobrang hinog. And konting tamis na rin siya. Sobrang sarap nun. Iisa pa ako. I mean, alam mo, sabi nga nila, kung pupunta ka ng isang probinsya, punta mo yung public market. Doon mo makita lahat ng aksyon. Doon mo makita yung mga lokal. Doon mo makikita yung araw-araw na pamumuhay ng tao. For the next 3 stops ay magkakatabi literally ang ating mga kakainan. Nandito tayo sa tinatawag na Slaughterhouse Compound. Located sa Lower Magsaysay Avenue, makikita ang parang covered court-like compound na punong-puno ng mga local eateries. Kung medyo tight ka sa budget, pero gusto pa rin ng masarap na mga potahe, perfect ang lugar na to. Lalo na't malapit sila sa slaughterhouse, kaya naman sureball na fresh ang mga gamit nilang karne. First stop, nandito tayo sa legendary Bacareta ni Mang Ed. Pero tatanungin niyo ako, ano ka bang bacareta? Hindi to kaldereta dahil original recipe ito ni Mang Ed. Ito uri ng Filipino beef stew na ginisa sa kamatis, bawang, sibuyas at minamarinate ang beef at niluluto ng 3 oras. At umorder din ako ng kanilang tinatawag na fried tumbong. Okay, nandito tayo sa isang institusyon dito sa Baguio, lalo na sa slaughterhouse area. Nandito sa Mang Ed's Bacareta. Ang Bacareta is parang isa sa mga comfort food ng mga taga Baguio. Pero meron silang iba't ibang ulam din dito. Anyway, gusto mo tikman itong ating fried tumbong. Look at that. Parang mainit pa. So, idip sa suka. Suka na may sibuyas at sili. Outer layer, sobrang crispy. Yung loob, chewy, slimy, fatty. Sobrang malasa din yung suka nila. May sili at sibuyas. Isa pa. Ito tayo sa superstar. Ito yung Bacareta natin. So makikita mo, alam mo, visually mukhang kaldereta lang din talaga eh. Gusto mo tikman yung sauce. Intriga ako. Oh, iba nga. Nothing like kaldereta. Just like a saltier version ng kaldereta, mas ma-pepper. Hindi ko alam kung may liver din yun o may tomato sauce, pero masarap siya. And parang malambot yung karne. Ay, ang lambot nga. That's just pure enjoyment. Sobrang comforting. Mataba, malambot. Masarap. Well, nam-nam. Ito lang din talaga, super savory niya. So, parang perfect talaga to with rice. Next, hindi ko akalain na hanggang sa Baguio, kakain ako ng ari at itlog ng baka. At nandito tayo sa Mindas Eatery. At isa sila sa best na nagbebenta nito. Bukod dito, ay nagbebenta din sila ng iba't ibang mga lokal na ulam. Pero ang in-order ko ay ang 2 putahe. Una, ang bat and balls or ginisang ari at itlog ng baka. Next, ang soup number 5 na medyo unique dahil parang crab and corn soup ito. Alam mo, hindi ko akalain nakakain na naman ako ng at ari ng baka
Pero dito naman sa Baguio, meron tayo ditong bat and balls na gisado at meron din tayo dito soup number 5. Gusto ko simulan sa kanilang gisado. Visually, no, ang sarap tignan. Parang kung tatanungin mo kung ano siya, parang baka lang din. May nakita ko parang gulay, may onions, tapos may sarsa. Sige, kuha ako ng, ito sure ako, ari to. Tapos parang may karne ring halo no. Ang sarap ng ari na yun. Super chewy, soft. Yung flavoring niya, para siyang beefsteak Tagalog. Masoy sauce, mabawang, masibuyas. Pero masarap siya Punta tayo sa soup number 5 nila. Pero kakaiba, tingnan mo to. Mukha siyang crab and corn soup. Actually, parang may itlog nga rin yan. Kakaiba, no, kung ito yung, alam mo kung ito yung tsura ng soup number 5, sabihin mo sa bata, panigurado kakainin niya pa rin to. Sige, kuha tayo. Isang crab and corn soup nga. Meron siyang bulalo stock. So medyo may beefy flavor din siya. Yung karne, malambot. Kakaiba, this is one of the most unique soup number 5 na tikman ko. Sa isang hilera ng slaughterhouse, marami ka ng mga kainan na sobrang mga legendary tsaka solid na food trip. Anyway pare, punta na tayo sa main event dito. Kakain na tayo ng bulalo. Punta na tayo ng next food trip. Last stop, let's devour some Baguio Bulalo. At nandito tayo sa Balahaja Kitchenette, kung saan pami-pamilyang nakain dito at tumitikim ng masasarap na pagkain ng Baguio. Very homey at bahay ang vibes ito. Pero mga politiko at artista ang nakain dito. Umorder ako ng kanilang famous siniyaw na baboy na may sariling marinade. At syempre, hindi tayo magpapahuli. In-order ko rin ng kanilang boiling fresh and hot beef bulalo. Okay, masarap na main event. I'm back dito sa Balahaja Kitchenette. They're serving one of the best bulalo dito sa Baguio. Pare, ibang klase na talaga. Hindi na ako naglayo-layo. Halos magkakatabi yung huling 3 spots natin. I mean, punong-puno. Jam-pack ngayon. Ang daming mga pamilya, magkakaibigan, kumakain ngayon. Punta tayo, tikman muna natin tong. Ito yung ating inihaw na baboy. Grilled into perfection. Ang sarap. Smoky. Salty, well charred, malutong yung balat, malambot yung karne. Ito talaga, yung ginagawa dyan. Yung sauce nila, parang dinuguan yan. So, lalagay mo yung dinuguan doon sa pinakakarne natin. Oh, look at that. Ang laking kagat nito, kaya ko ba to? Cheers. Sobrang game changer nun. I mean, yung smoky na iniyaw na baboy, nagkaroon ng extra creamy texture, extra irony flavor. Siguro parang kang kumakain ng dinuguan Pero magkakaiba, yung karne, inihaw. Ang harap. Ito, kilawing baka. Pero siyempre hindi siya hilaw. Wow. Parang may konting pait siya. Antis na vinegar. The onions. Okay. Tapos maluya rin siya. Punta tayo sa main event. Ito yung ating slaughterhouse bulalo. Look at this. Huge chunk of bulalo, pare. So gawin ko, kuha ko ng bone marrow. Konting sabaw. Look at this, pare. Ang laki. Gawin ko, gusto ko muna tikman yung sabaw. Suabe. Not too salty, malasa. Haluan ko na ng konting sili, kalamansi, tsaka suka patis. Ayan, kuha tayo ng karne natin. Ang sarap. Alam ko putok-batok yan, pero ibang klase. Bawal mong hindi kainin yun ng walang kanin. As ultra tender, fatty, soft. Yan yung vinegar patis, yung sili, dagdag extra flavor. Yung sili nagtatago sa bone marrow natin. Igupin ko. Makasalanan. Mataas sa kolesterol. Pero masarap. Kuha ako dito ng baka. Itong sili. Pork na may tinupis. Ayan. Lalagyan ko ng tinumis yung baka. Kuha tayo ng konting kanin. Ay, grabe. So, meron tayong baboy. Meron tayong dinuguan, meron tayong baka, sili. Cheers. Okay, cheers pare.
Sana nag-enjoy kayo sa episode na to at di kayo napahawak sa mga batok ninyo. Isa lang din ang masasabi ko, ibang antas ng sarap ng mga putok-batok na pagkain dito sa Baguio. Okay pare, dito nagtatapos ang ating ultimate Baguio Putok Batok Street Food Tour. Okay pa rin naman ako, pero ibang klase. Alam mo, no, kung gusto mo talaga maghanap ng mga extreme putok-batok, kumpleto dito dahil walang tinatapon yung mga tiga Baguio, like laman loob, kahit ari ng baka, at higit sa lahat, masasarap yung luto. May mga luto dito na hindi mo matitikman sa Maynila. Again, just a reminder, dapat occasional lang, minsan-minsan lang huwag araw-arawin yung mga ganitong klaseng pagkain. Anyway, maraming salamat sa panonood si Chewy dito sa Baguio Benguet. Nagsasabi, stay safe. Good night and goodbye! Bang! Sa kayo, jeep? Ano pa masahe? Okay, what a way to start. Dito natin. Okay, nandito tayo sa look at that bright, shimmering. Shimmy shimmering ba? Ano ba? Shiny shimmering.